Mainit na yung pinag-uusapan. Excuse me po. Itong warrant of arrest di umano mula sa ICC para po kay Senator Bongo. Pero yan po ay agad binara nito pong si dating Senador Antonio Trillanes at saka ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Pero bago natin puntahan ang mga balita po na yan, saka yung mga palitan ng mga salita sa pagitan po ni Pulong Duterte at ni John Vic Remulla, good news po mga tol sapagkat ang ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang kagalingan sa diplomasya, nagresulta po ito sa pagpapalaya ng 24 po nating mga kababayang Pilipino na nakakulong sa Russia. No, tungkol po ito sa mga immigration issues. Sa balita po ng ABS-CBN News, President Ferdinand Marcos Jr. says Russian President Vladimir Putin has authorized the release of 24 Filipinos who have been detained in Irkutsk since mid-2025 over immigration issues. Pakinggan po natin ito mga tol. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Noong dinner, kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Diba? Yan po ang magaling na pinuno. Ano? At sana naman, itong 24 po na Pilipino po na ito, kung meron mang DDS sa kanila, i-appreciate po nila yung nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dako na po tayo dito sa bangayan ng dalawang opisyales ng ating gobyerno, ang ating Secretary of Interior and Local Government at saka ang Congressman ng 1st District ng City of Davao. Dito po sa balita ng News 5, nakalagay po ang titulong Pulong versus John Vic. Bumuelta si 1st District Davao City Representative Paulo Duterte sa sagot ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay sa isiniwalat ng kongresista na may inisyu umanong arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Hamon ni Duterte, kung nais malaman ni Remulla kung sino ang high at sabog, magpa-hair follicle drug test daw silang dalawa. Isama mo na ang boss mo at asawa at anak niya para isang testing na lang tapos ang usapan, dagdag ng kongresista. Bago ka muling mamigay ng bansag na hay at sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin, baka nandoon ang sagot sa mga tanong mo. Matindi yung paratang ni Paulo Duterte. Pero lahat kasi ito mga tol ay nag-ugat dito po sa sinabi ni Paulo Duterte noong June 17, 7:30 in the evening. Ayon dito kay Paulo Duterte, a highly reliable source informed me
that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Kung babalikan po natin ang isinapublikong mga pangalan sa tinatawag pong co-perpetrators ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanilang kinakaharap na crimes against humanity, 8 po ang mga magkakasama dito. Ang una na nilabasan na ng warrant of arrest at ngayon ay nagtatago na si Senator Bato de la Rosa. Of course, ang subject matter natin ngayon, si Senator Bongo. Tapos may mga pulis na nakapangalan din sa co-perpetrators na yon na sina dating Chief PNP Oscar Albayalde, ang namayapang Chief PNP na si Camilo Cascolan, ang naging acting Chief PNP na si General Vicente Danao Jr. Kasama din po ang naging hepe ng NBI na si Dante Giran, hepe ng PIDEA na si Isidro La Peña, at ang sekretary dati ng DOJ na si Vitaliano Aguirre III. 8 po silang lahat. Pero hanggang sa ngayon, wala pong opisyal na pahayag ang ICC kung meron po bang warrant of arrest na para sa 7 pang binanggit natin maliban po kay Bato de la Rosa. Ngunit iyan po ang ipinagpipilitan ngayon nitong si Pulong Duterte. Wala na ba talagang katapusan, ayon pa sa kanya, ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban? Wala na ba talaga kayong awa o hiya sa pinaggagawa nyo? Huwag gamitin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagsupil at pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para lang mapagtakpan ang mas malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Halos tanan ahensya. Nako, ito po ay wikang Bisaya na yata. Di ko na po maintindihan ito pero basahin ko pa rin sa gobyerno, gigamit na aning administrasyon sa pagbukod sa ilang kalaban sa politika. O gikan ombudsman hangtud na sa judiciary nga nagpakahilom aron diinitan sa mga Marcos. I do not know kung ano ibig sabihin nun. Sa tanang opisyal mga karon, nagpakabuta ug nagpakabungol aron mapalipay ang administrasyon. No? Hindi ko na po itutuloy kasi hindi ko na po maintindihan itong binabasa natin. Pero sa madaling salita mga tol, ang gustong palabasin nitong si Pulong Duterte ay wini-weaponize ng administrasyong ito ang ICC para po patahimikin di umano ang mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno. Ito po ay hindi totoo. No? Sapagkat ang gobyerno po natin, kung meron pong warrant of arrest na ilalabas ang ICC, obligado po tayong makipagtulungan lalong-lalo na sa Interpol. Katulad po nung nangyari kay Rodrigo Duterte nung nilabasan po ito ng warrant of arrest noong March 7, 2025 at inimplement po ito noong March 11, 2025. Kasi ang magiging problema kapag hindi po tayo nakipagtulungan sa Interpol, mawawalan ng tiwala ang international community sa atin, lalong-lalo na yung mga miyembro po ng Interpol. Biruin mo, pagka kayo may kailangan, tutulungan namin kayo. Tapos pagka kami na may kailangan, hindi nyo kami tutulungan. Kaya yun talaga yung pinakadahilan kung bakit nakipagtulungan ang ating gobyerno sa Interpol. At ito naman ay hindi ipinagbabawal sa ilalim po ng ating batas. Sapagkat merong umiiral na Republic Act yung 9851 na nakalagay nga po doon sa section 17 nito or 16 na pwede pong isuko ang isa po nating kababayan kung ito po ay kasalukuyan ng iniimbestigahan ng isang international tribunal. At sa parteng iyon, ang ICC, no? Iniimbestigahan at ipoprosecute nila ang grupo ni Rodrigo Duterte at yung mga pangalan pong binanggit natin. Kaya maling-mali pong sabihin itong si Pulong Duterte na ito po'y ginagamit para lamang po sa politika at pagtakpan kung anong pagnanakaw di umano na meron ngayon sa kaban ng bayan o sa ating gobyerno.
Hindi po pinagtatakpan ng gobyernong ito ang issue sa flood control, to be more particular. In fact, ang ating Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang siyang naging tulay para po ito'y pag-usapan na ng publiko at maging aktibo lahat tayo sa paghahanap ng pananagutan para sa mga tinawag niyang balasubas sa ating gobyerno. Noong July 28, 2025, sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay sinabi niyang mahiya naman kayo. After nun, nagtatag ng Independent Commission for Infrastructures at nagsagawa ito ng kanilang mga investigasyon bukod sa mga investigasyon na isinagawa ng Department of Justice at saka ng Office of the Ombudsman, at the same time ng pabago-bagong liderato sa Senado at sa Blue Ribbon Committee po nito. Wala pong pagtatakip na nangyayari. Ito na nga ay nagresulta sa pagkakakulong ng napakaraming individual at napipintong pagkakakulong pa ng mas marami. Kung meron mang nagtago sa pagkakataong ng mga korupsyon na ito, masasabi natin na ito'y ginawa sa panahon ni Rodrigo Duterte. Di ba? Bakit po natin masasabing ito ay ginawa sa panahon ni Rodrigo Duterte? Kasi alam naman ng gobyerno ni Rodrigo Duterte, siya mismo ang umamin, na napakakurap ng DPWH at nanawagan pa nga siya ng investigasyon noong 2020. May ginawa ba ang administrasyon niya after ng kanyang mga pasakalye, brabado sa harapan ng publiko? Wala. And as early as 2017 and 2018, ang dating kongresista na namayapa na si Rolando Andaya ay nagbulgar ng mahigit 300 billion pesos na korupsyon di umano sa flood control projects. May ginawa ba ang Duterte administration? Wala. Kaya kung meron mang dapat manalamin dito, katulad ng sinasabi nitong si Paulo Duterte, tingin ko ang dapat na manalamin, unang-una, ang pamilya Duterte. No? Ngayon, kaugnay po ng warrant of arrest na yan, yan naman ay pinasisinungalingan ng ating gobyerno saka ng mga tumutulong sa pamilya ng mga biktima, na partikular ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Ayon nga po kay dating Senador Antonio Trillanes, huwag kayong magpaniwala dyan kay Pulong. Wala pang ICC warrant na lumabas para kanino man. Kung may lalabas man later on, siguradong di niya malalaman yan gaya nung di nalaman ng tatay niya na may warrant na siya. Tama, di ba? Ako, mas naniniwala ako ngayon dito kay dating Senador Antonio Trillanes na sa ngayon, wala pa talagang warrant of arrest itong si Pulong, itong si Senator Bongo. Pero, siyempre, ito naman ang naging pahayag dyan ni Senator Bongo. Ayon sa kanya, ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Nagiging makadiyos talaga pagka nagkakaroon ng mga problema. Buong buhay ko, sabi niya, wala po akong nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Talaga? Naniniwala ba kayo dito, mga tol, na sinasabi nitong si Senator Bongo? Ulitin ko po ang sabi ni Senator Bongo, sa buong buhay niya, wala daw po siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Naniniwala po kayo? Yes or no, mga tol? I-comment nyo lamang, yes or no. Police matters have never been part of my mandate. Yan ang sabi niya. I hope and pray na hindi mapupolitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa kanya. Umaasa po siya na patuloy lang siya sa kanyang pagsiservisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng kanyang kapwa, ng nating mga Pilipino. Hindi niya daw po sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng 27 milyong Pilipino. Hindi naniniwala ang mga manonood natin sa sinasabi ni Bongo. At naunawaan ko kayo, mga tol, kasi ika nga, action speaks louder than words, di ba? Iba po yung nakita natin sa mga nakalipas na panahon, lalong-lalo na nung sila'y nanunungkulan sa Pilipinas.
ang boss niya na si Rodrigo Duterte na ayaw magpa-drug test. No, kala nyo si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang sinasabihan ninyong ayaw magpa-drug test eh. Dapat sinasabihan nyo rin na ayaw magpa-drug test ni Rodrigo Duterte. Alalahanin natin na noong nanunungkulan ito, hinamon po yan ni dating Senador Antonio Trillanes ng drug test. Ano ang sinabi ng Malacanang nung hinamon siya? Sabi ni Harry Roque na ngayon ay nagtatago, hindi kung sino lamang ang mag-uutos sa Pangulo para magpa-drug test. Kung gusto niyang magpa-drug test, magpapa-drug test siya. Kung ayaw niya, hindi. At hindi siya pwedeng utusan ng kahit sino. Hindi man verbatim yung pagkakabanggit ko, pero yon ang pinupunto ng Malacanang nung panahon na si Rodrigo Duterte ay hinahamon para sa isang drug test. O ngayon, balikan natin ang mga balita na yan sa balita po ng GMA News. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senador Bongo ayon sa source ni Congressman Pulong Duterte. Pagkalma niya, ginagamit umano ang ICC sa mga kalaban ng administrasyon. Ang arrest warrant ay kaugnay pa rin ng pagiging co-perpetrator o manunigo sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Ian Cruz. Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source, pero naan niyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umuling pagnanakaw sa bayan? Si Senador Go naman, ibinagpapasudyos anya ang lahat, pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Ito rin ang sinabi ni JLG Secretary John Pecremulia. Siguro ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Pinalaga naman ng Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag natin kalimutan na yung kaso, nasampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ, Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult to again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. No? Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary, no? So it's very hard to answer, and then iba naman yung situation. Ian Cruz, Yan ano. At kaugnay nga po nung pagsasabi nito pong si Secretary John Vic Remulla na baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kaming nakikitang ganon. Ito naman po yung tugon nitong si Paulo Duterte kahapon. Sabi niya, although binasa na natin kanina yan, ulitin lamang po natin ngayon, ako pa talaga ang sinabihan mong hay at sabog. Secretary John Vic Remulla? Ako? Baka naman kailangan yung kapatid niya sabihan mo, Secretary John Vic. Kasi si Pulong Duterte,
In fairness naman sa kanya, nagpa-drug test po ito. No, mayabang, nagpa-drug test, hair follicle test pa. Ang tanong lang, kung wala bang hocus-pocus na nangyari doon. Pero sabihin na natin walang hocus-pocus na nangyari, negatibo yung resulta. No? Ang tanong, yung kapatid niya kaya, negatibo kaya magiging resulta kung nagpa-drug test yun? No? Pero isa lang ang sigurado, kung hindi addict si Pulong Duterte, maoy ito. Bakit ko sinasabing maoy si Pulong Duterte? Kasi noong February 2025, si Pulong Duterte ay nanapak o nambugbog ng bugaw. Nambugbog ng bugaw. Balikan natin yon. Hindi siya addict pero sigurado si Pulong Duterte ay maoy. Kapag kalasing, nambubugbog. Ayan, Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking nakapolo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22, kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainisaan niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man, Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuan ko, yung tawag na yun, tapos yung then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Di lang natin alam ngayon kung ano na nangyari dito, no? Kasi 1 taon na mahigit ang lumipas. Pero hanggang ngayon, parang wala tayong nabalitaan kung ito po ba'y umakyat sa korte o kung anumang resolusyon ng Department of Justice sa igsinampang kaso o reklamo nito pong binugbog nitong si Pulong Duterte. Kaya one thing is sure dito mga tol, no? Hindi addict si Pulong Duterte pero maoy kapag ka nalalasing. Nang bubugbog. O yan hindi naman yan paninira kasi nakita naman natin kung paano po niya ginulpe sa CCTV camera ito pong bugaw, no? At yan ay dahil sa babae, no? Kaya balik tayo dito sa sinasabi niya. Ako, I agree, hindi ka addict Pulong Duterte pero definitely mauwi ka, no? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok. At ang gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Ito na. No? Sandali mga tol, pasensya na kayo At maingay ang mga aso. No? At yun nga, ang ginagawa nitong si Pulong Duterte, instead na puntuhan kung ano yung issue, ibabalik na naman doon sa kanilang naratibo before at paulit-ulit na sasabihin, addict ang pamilya Marcos. No? Pero yan ay hindi naman dinidignify
ng ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat tumigil nga kayo. Pasensya na kayo mga tol, ang ingay nito mga aso. No? Tigil. Labas na. Labas na kayo. Yan, ang ingay ng mga aso no? Nawala na tuloy ako. At yun nga mga tol, pilit pinalalabas itong si Pulong Duterte na ang ating Pangulo, katulad ng mga sinasabi ng mga Duterte supporters, ay gumagamit ng illegal na droga. Pero tingnan nyo na lamang yung pananalita, yung pagkilos, at pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam natin lahat na yun po ay hindi katangian ng isang adik. Saan ka naman makakakita ng adik na napakapasensyoso? Saan ka naman nakakita ng adik na may karunungan? No? Ang adik, usually violente. Kaya nga, nagtataka ako dito kay Pulong Duterte, negatibo sa illegal na droga, samantala napaka-violente. No? Nandito na naman kayo. Andali mga tola. Labas kayo, labas. Kukulit na mga aso. Imbis na mawala ang stress mo, binibigyan ka ng stress Talaga nga naman. Sige nga. At magpatuloy muna tayo. Yun, maliwanag naman kung sino sa tingin ko, kung ang pagbabasihan natin, pag-uugali. Kung sino talaga ang adik. Saka, napatunayan naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos na. Diba? Noong November 2021, nagpa-drug test na ang ating Pangulo at negatibo po ito. Porket yung kaparaanan ng drug test ay hindi doon sa paraan na gusto nila, naghahamon sila ng hair follicle test. Sa tingin ba ninyo kapag nagpa-hair follicle test itong si Pangulong Bongbong Marcos, maniniwala sila kung negatibo pa rin ang resulta? Di ba hindi naman, gagawa pa rin ng kwento itong mga tao na ito para lamang gawa ng intriga si Pangulong Bongbong Marcos. No, kaya sa mga usaping paggamit ng illegal na droga, kung meron mang dapat natingnan kung sino ang mga dapat tukuyin diyan, unahin natin yung mga pag-uugali, pananalita. O kayo na ang humusga sa pamilya Duterte. Anong merong pag-uugali, pananalita ang mga yan? Hindi lamang sa kasalukuyan, kung hindi sa nakalipas po ng mga panahon. No? Sino ba talaga ang tunay na adik? Ngayon, pakinggan po natin ito pong naging interview kay Senator Ping Lacson. Kasi ako naniniwala ako na itong mga pangyayari, katulad ng ginagawa ni Pulong Duterte, pang-divert po ito ng issue. Ang tunay na issue ngayon, ang impeachment trial nitong si Sara Duterte. Hindi natin kinakalimutan ng flood control project controversies, At yan naman ay tinutugunan na, may mga nakulong na nga. Pero dapat pukusan natin talaga yung impeachment ni Sara Duterte. Panlilin lang ang ginagawa nitong mga pag-iingay na ito para lamang maiiwas ang usapin nga ng impeachment. Ngayon, pakinggan natin si Senator Ping Lacson kaugnay ng mga pangyayari dyan sa Senado at ang paparating na impeachment trial sa July 6. After itong special session po kahapon, everything in order, in place na lahat? Ano ho ang sentimiento nyo? Hopefully, yung after the storm, nandyan na. Kaya makapagtrabaho. Katunayan kahapon, napakarami na accomplished, Hindi lang sa pagmamayabang, pero napakarami talaga. Yung confirmation ng nakabinbin, 85 yun, DFA officers, Tapos yung 5 high-ranking military officers, plus may mga bills na naipasa, third reading. Okay. Tapos, ano pa ba? May na-ratify, tapos
organized na mga committees. Importante yun. Para between now and bago mag-start yung impeachment trial, makapagsagawa na kami ng mga pagdinig in preparation for the session na magbubukas sa July 27. Okay, speaking of reorganization ng komite, tututukan ka ba dyan yung Blue Ribbon Committee? Ano na latest eh? Organized na yun, fully organized. Okay. Nag-back off lang si Senator Chis na huwag na siyang gawing miyembro kasi alam mo yung Blue Ribbon, napakalawak na membership nun eh. Actually lahat kami sa majority dapat miyembro doon. Dahil pag binili mo 17 regular, tapos maraming bilang din ng mga ex officio. So yun, saka yung finance, yan yung marami talagang members, halos lahat, kung hindi man lahat. So mayroong schedule na flood control projects ulit? I-schedule nung chairman yon, si Senator Erwin Tulfo. Okay. At dinidiscuss namin yon. Siyempre, mag-schedule kung mayroong mga bagong issue at saka may mga issue na dapat balikan. Kung wala naman at repetitive lang, na i-take up na sa dati mga pagdinig, baka duplicity na yung maging epekto. Paano yung mga naunang dalawa ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senador Pia Cayetano? Yan biruin mo, yung panunungkulan nitong si Alan Peter Cayetano, talagang nagdulot ito ng kaguluhan dyan sa Senado eh. Kung sinasabi niyang walang kaguluhan, paniniwala niya na lamang yon. Pero ang katotohanan, napakarami. Dahil po dyan, na-delay ang mga proseso na dapat nagawa na nila noon. Buti na lamang naayos nitong special session na pinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa pamumuno ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian, mukhang magiging maayos na. Pero ayaw pa rin tumigil nitong si Alan Peter Cayetano eh. Nag-live selling pa nga yan kahapon at kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi. Ganun pa man, yung mga hearing na yan, katulad ng mga tanong na ito nitong si Arnold Clavio, isasagutin naman dito nitong si Senator Ping Lacson. Pero unahan ko na lamang, yan po ay itinuturing na walang bisa. Sapagkat nung isinagawa ng grupo nitong si Alan Peter Cayetano, si Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, at iba pa, wala naman silang mga kasamang staff. Wala yung secretary ng, wala ang secretariat in general, yung mga staff ng Blue Ribbon Committee para po ma-record ang lahat ng mga pangyayari at ma-legitimize, itong ginawa nilang hearing. Kaya yan ay baliwala at hindi po yan kikilalanin ng kasalukuyang liderato diyan po sa Senado. Pakinggan po natin si Senator Ping Lacson. Wala naman yun unauthorized eh. Okay. Kasi una-una, walang secretariat ng Blue Ribbon. So anong klaseng hearing yun? Opo. Pero mabibigyan ng pagkakataon yung 18 dating bodyguard ni Congressman Saldico. Ang problema doon, Igan, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Noong pa lang, di ba, noong unang lumabas yun, naggawa na ako ng kwenta at ito'y dinahan ko sa privilege speech, 805 billion. Ang money in circulation at that time na binabanggit, nasa mga 2.7 trillion. So napakalaki ng halaga na hawak-hawak ni Saldico. At wala, sinasabi doon, pang-distribute lang yun. Nasaan pa yung kay Saldico? Abot yun ng trillion. So doon pala sa logistical nightmare at saka yung physical impossibility na mag-handle ka ng ganong kalaking pera para ipamudmod, parang doon pa lang hindi na bibilin eh. Kaya pinangunahan ko na yon na gawin yung makatotohanan. Pagkatapos, in short mga tol, saksakan ng kasinungalingan ang mga pinagsasasabi nitong 18 Marites at yung mga nadagdag pa dyan, At ang maniniwala na lang talaga dyan yung mga hindi po nag-iisip eh. Ang maniniwala na lang sa kanila yung kapag pinagsabihan ng isang bagay, hindi na mag-iisip at paniniwalaan na kagad ito. Walang sariling pag-iisip, walang critical thinking. At sino sa tingin ninyo ang mga ganong tao? Mga tol. Sino sa tingin ninyo sa panahon natin ngayon ang hindi nag-iisip, walang critical thinking skills, ayaw manood ng mga balita, ang pinapanood lamang yung mga vlogger na karamihan, mga sinungaling. Kaya kung anong sabihin sa kanila,
paniniwalaan na kagad nila at para sa kanila yun na kagad ang katotohanan. Ito muli kong sasabihin sa inyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa aming mga vlogger. No? Kahit sa akin, huwag kayong basta-basta maniniwala. Lagi po natin gawing pamantayan ang mga balita mula po sa mainstream media. Pag sinasabi po ng mga vlogger na bias ang mainstream media, huwag kayong maniwala dyan. Maging red flag na kagad dito sa inyo. Kasi sinungaling yun. Sapagkat bilang vlogger, kumukuha din sila mismo ng mga balita sa mainstream media tapos nire-reaksyonan nila. Hindi naman ang gagaling sa kanila ang mga balita maliban sa mga ilang pagkakataon na may mga issue at sila yung magpapaputo kasi sila yung nakaalam. Pero most of the time, ang mainstream media po ang pinaguhugutan namin ng mga balita at nire-reaksyonan. Ang problema, itong mga vlogger na ito na mga sinungaling, kukuha ng balita tapos palalabasin nila ngayon sa kanilang programa na sinungaling yung balita at sila yung tama. Ngayon, yung mga tatanga-tanga naman nilang manonood, maniniwala. At yun ang masakit na katotohanan, partikular dito sa 18 Marites po na ito. Tingnan ninyo, ang ginagawa nitong 18 Marites at iba pang mga nadagdag na Marites dyan, ayaw nilang gawin yan sa proper forum. Ayaw nilang dumalo doon sa lehitimong Blue Ribbon Committee na invited sila. Di ba, consultative meeting nga ang tawag pa lamang doon kasi hindi pa constituted yung Blue Ribbon Committee. Kaya consultative meeting pa lamang. Hindi sila dumalo doon. Instead, pumunta sila sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon nagsagawa ng live stream. Kasi doon hindi sila matatanong ng mga katanungan na maaaring kumwestiyon sa kanilang kredibilidad at sa katotohanan ng kanilang mga sinasabi. Pag tinanong sila, ang sasagot pa yung abogado nila na si Levito Baligod. E pagka proper at legitimate ang hearing, hindi pa pwedeng magsalita ang abogado ng resource person. Pero baliktad ang nangyayari. Yung resource person nasa likod, yung abogado ang nasa harap at sumasagot sa mga tanong. Meron bang gano'n na hearing? Di ba? Sabagay, mga press conference lang naman yan. Yung ginawa naman nitong si Mike Defensor kamakailan ay palilin lang sa publiko nang sabihin niyang Blue Ribbon Committee hearing yon, pero maliwanag po yung press conference o kung ano man ang tawag nila. No? Wala nga may isang senador doon na dumalo. Kasi alam ng mga senador na kakampi nila na kapag dumalo sila doon, mapapahamak po sila. Maaari silang kumarap sa kasong usurpation, no? Of official functions. Dahil bilang senador, kahit senador sila, hindi naman sila yung miyembro ng Blue Ribbon Committee na lehitimo. Tapos sila yung magsasagawa ng hearing. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Dinala sa Preston doon sa Club Pilipino na hindi man na nagpasabi sa Blue Ribbon kung hanggang nila maipalabas yan sa isang legitimate o official na Blue Ribbon Committee hearing. Hinihintay ko kasi alam mo, kakilala ko naman si Levy Baligod nung panahong siya yung mawak kay Ben Horloy, hindi ba? Na magkasundo kami kasi wala akong pork barrel. So sa akin siya nagko-coordinate noon. At actually, nakailang meeting pa kami na nag-exchange notes kami. Dahil malaki yung tiwala niya as well as si Janet Napole, sinabi sa kanya, wala akong pakipugnayan kay Senator Lacson. Kaya kung gusto mong kuha ng ibang datos, pwede ka mag-coordinate sa kanya. So ina-expect ko man lang, yung kortesya man lang na meron ako mga testigo rito, baka pwedeng ipatawag at ito yung draft na affidavit ng ilan. Wala nangyaring gano'n. At yung timing, kung mapapansin nyo rin, i-view nung sa ICC, pagkatapos yun yung... Bakit ba nangyayari itong mga to? Babalik lang tayo doon sa kanina. Ang layunin ng mga yan, magulo. No? Mawala ang issue o pinag-uusapan doon sa mga taong sinusuportahan nila sa ICC. Gusto nilang hindi na ito pag-usapan dito sa Pilipinas kasi kapag hindi na mapag-uusapan, syempre, lalabas sa mga kapwa natin Pilipino na parang pine-persecute lamang itong mga Duterte. Kaya pinadala doon si Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kaalyado na posibleng ipadala rin kung sakaling maaresto. Palalabas sa political persecution lang. Pero kung pinag-uusapan na i-educate yung mga kababayan po natin, ay hindi pala. Kasi
as early as 2017 pa lamang, panahon pa nga ni Rodrigo Duterte, nagpunta na doon ang mga pamilya ng biktima sa tulong ni na Senador Trillanes para maghain ng reklamong crimes against humanity at nagpatuloy ito. At sa katotohanan pala, gustong takasan ito ni Rodrigo Duterte dahil binaklas niya ang membership natin sa International Criminal Court and so on and so forth. Ganun yung mga magiging discussion na magmumulat sa isipan ng tao at ayaw mangyari yon ng mga Duterte at ng mga supporters po nito. Yung mamulat ang mga kababayan po natin sa katotohanan. Pagdating naman sa impeachment, pilit po nila itong ayaw pag-usapan, no? At eto nga, nilalabas nila yung mga ganitong issue para instead na pinag-uusapan yung impeachment, na pag-uusapan itong mga sinasabi ng Marites, nagkakamali sila sa pag-aakala na malilihis nila ang issue. Sapagkat kahit may mga ganyang kinakaharap na usapin, hindi naman nakakalimot ang mga ahensya ng ating gobyerno at ang mga taong naghahanap ng pananagutan laban dito kay Sara Duterte. Sa katunayan, magiging subject dito ng interview yan ni Naclavio kay Senator Ping Lacson. Ayoko lang munang pangunahan kaya tuloy muna natin ito pong interview sa kanya. Parang pinag-iinit nila yung sitwasyon dahil malapit, February yun eh. Yung EDSA Revolution, di ba? So yung timing is suspect. Tapos Club Filipino pa rin para symbolic. So anong iisipin mo na motibo doon? So doon pala may agam-agam. Pero just the same, nag-public notice ako sa kanya kasi wala naman kami, hindi naman siya nakipag-ugnayan na welcome namang dumalo sa Blue Ribbon. Pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Ayun nga po. So yun nga, gusto kong tanongin sa kanila, paano nyo i-move yung 805 billion? Ang kwenta ko nga 5 taon eh. Okay. Hindi maximize ko na 24/7 sa dami ng maleta, kung ilang libong maleta yan, na paano i-deliver, i-unpack mo, bibilangin mo, i-repack mo, ikakarga mo, i-deliver mo. Ang kwenta ko 5 taon eh, hanggang ngayon i-deliver eh. Tapos nag-move. Kung sino yung makatuan, sinasama. Si Arnold, si Igan, biglang napasama. Si Tito Sen, isinama. Pagkatapos, pati si Kiko, si Sharon, isinama. Si Chis Escudero, nung sumama sa majority namin ngayon, biglang sinama. Ba't lang move yung target? Pagka mo. Ito na naman itong mga tatanga-tangang DDS. Alam mo, Brian Paul Anotado, either bobo ka o tanga ka. Unang-una, alamin mo kung ano ang ibig sabihin ng bias. No? Lahat tayo may mga biases. Ikaw bias ka, pabor sa mga Duterte. Ako bias ako, pabor para kay Pangulong Bongbong Marcos at kritiko ako ng mga Duterte. Bias ako against Duterte. Bias ako, pabor para sa Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw, bias ka, pabor para sa mga Duterte. Bias ka, laban sa mga Marcos. Nauunawaan mo na ang salitang bias. Sana hindi ka na bobo pa. Ngayon, kung sinasabi mong bayaran na naman, hindi kita babalatuan maliban kung mananalo ka. No? Sayang naman itong pinaghirapan kong kitain sa YouTube sa tulong ng mga manonood po namin dito at perhaps nakatulong ka na, tanga, kasi nanonood ka sa akin, hindi kita bibigyan ng balato. No? Ito yung binabayad sa akin. Bayaran talaga si Top 1. No, siyempre minus tax pa yan. Ikaw, nagbabayad ka ba ng tax, Brian Paul Anotado? No? Huwag kang manghingi ng balato kung hindi ka nagbabayad ng tax kasi pasensya na kayo ha. Gusto ko lang ipamukha dito sa tatanga-tangang Duterte supporters na ito na kung hindi ka nagbabayad ng tax, huwag kang magmagaling dito. Dahil napakalaki ng tax na binabayad ko, no? At sana ganun din yung mga sinusuportahan mong vlogger. 'Di ba? O yan lang talaga eh. Ayoko nang patulan ka, naipaliwanag ko naman sa iyo kung gaano ka katanga. Pero sa darating na next week, no? Magpaparapol tayo dito. Huwag kang sasali ha. Bobo at tanga. Kasi pag sumali ka, ang kapal na ng pagmumukha mo. Mamimigay ako ng 2,000 lang muna. No? 2,000 lang. Pagtupad doon sa pangako nitong si Marcoleta.
Kapag ka nagdalawa na itong silver button ko, malapit na kasi yung ating channel, ito isa pa lang to nakikita mo, bobo O, ipakita ko po sa iyo isa kong channel. May mga pages pa ako, tanga. Yan, napakarami niya, no? O, itong isang channel natin, mga tol, 99,940 na ang subscribers. Pagka umabot ito ng 100,000 subscribers, ire-request ko na kay YouTube na padalhan ako nito. Pagka dumating na yung silver button, mamimigay ako ng 10,000 pesos. Tapos mamimigay pa ako sa July ng 10,000 pesos. Oh, wag kang sasali doon, bobo at tanga. Nangasar lang ako, mga tol. Ang aga-aga gustong-gusto niyang nasasaktan sila, kaya ako naman willing ako laging tumulong. O, di ba? Sa pamamagitan ng pang-aasar ko, natutulungan ko sila kasi masaya silang nasasaktan sila kapag tinatawag silang tanga at bobo sa practice shooting, pwedeng gawin yung minimum yung target kung combat shooting. Pero maraming dapat i-explain. Tapos pilit na pilit hanggang sa bandang huli, itong huling-huli, ito yung nag-highlight. Ang nagtawag na ng Blue Ribbon Committee hearing, si Mike Defensor na. Pagkatapos nung hindi pinayagan ng venue, doon sa kinontratan nilang Double Gem, dahil nga napag-alaman na hindi pala official, wala man na senador na pero tuloy pa rin. Ang nag-preside na si Mike Defensor. Senador ba siya? Yun nga po. Sir, meron ba kayong hakbang na gagawin against Mike Defensor? And ito pong nangyaring ito sa labas, ano pa natin na ginagawa sa sinasabing press ko na ito? Ipapaubayan na namin yun sa law enforcement at saka sa DOJ. Pero pwede rin ipatawag siya para mag-explain bakit yan usurp yung authority o yung power ng Senado at saka ng Blue Ribbon Committee. Pwede namin isama yun sa aming investigation. Okay. Kasi maliwanag na talagang ni-usurp niya yung authority ng Senado Wala siyang karapatan para tumawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayun na, announcement yan. Blue Ribbon Committee hearing. Yes. May petsa, may venue. Okay, Senador, lipat tayo sa impeachment. Ngayong araw yung impeachment trial brief. Yan ang pilit na nililihis ng mga Duterte at supporters nito na usapin. Kasi hindi nila matatanggap na yung sinusuportahan nilang si Sara Duterte, malapit nang mapatunayan kung gaano ito kakurap. Although mukhang malabo doon sa conviction, pero sa harapan ng publiko, makikita natin kung gaano kakurap itong si Sara Duterte. Kasi sinasabi, meron daw po itong bilyong-bilyong tagong yaman makikita na natin yon sa bank records niya. Saka yung mga hindi niya po pagdedeklara ng yaman sa kanyang SALN. Ito nga ay publicly available naman di ba? Sinabi ng Rappler sa kanilang balita na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng napakaraming baril. Hindi yung dineklara ni Sara Duterte sa kanyang SALN. Alam nyo ba kung magkano ang halaga ng baril? Depende po sa uri. Kahapon nasa gun show ako at mamaya pupunta ako ulit doon. Tatapusin ko yung mga requirements. Kaya nakasuot ako ng relo. Kasi aalis ako mamaya. Ang mamahal ng baril, merong pinakamura nasa 18,000 na nakita ko. Tapos yung pinakamahal na nakita ko kahapon, nasa 500,000 mahigit. Kung ang baril mo, 20 piraso, tapos tigpa 500,000 pesos ang isa, di magkano yung 10 milyong piso na kagad yun? Sinasabi ni Congressman Terry doon sa nakalap nilang mga ebidensya, milyon-milyon daw po ang halaga ng firearms na total nitong si Sara Duterte. Tapos hindi nila dineklarang mag-asawa sa kanyang SALN. Kaya titingnan natin lahat yan kung totoo o hindi, malalaman natin kinalaunan. Tayo naman kapag wala palang katotohanan ng mga paratang kay Sara Duterte, ako'y aamin na nagkamali, no? At ako'y magpa-public apology, no? Ako'y nagkamali sa pag-aakala na corrupt si Sara Duterte. Pero ang tanong, mangyayari kaya yun? Baka hindi mangyayari kasi napakalakas ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Na tinatawag. Si Senator Chis Escudero na po ang napagkasunduan ng majority na maging presiding officer ng impeachment court.
As of yesterday morning, yan ang consensus. Pero hindi pa namin formal Hindi pa. na napag-uusapan. I-elect kasi namin yan sa July 6 eh. Kasi yung, Mismong ano yan eh, araw. usapin ng impeachment court yan. Oo. Hindi naman pwedeng italakay yan sa plenaryo ng Senado. Oo. So, yun ang napagkasunduan. Ang pinagpipilan actually, dalawa lang naman abogado sa aming block. Oo. Senator Kiko at saka Senator Cheese. Okay. So, yun ang pinagpipilan pala ngayon. At si Senate President Sherwin mismo nagparukala na kumuha na lang tayo ng abogado. Kaya nga namin inamend yung rules na pwede kami mag-elect ng presiding officer. Oo. At titingnan namin kung po pwedeng talaga rin kami ng isang impeachment manager. So, yun ang pwede namang para mag-quarterback ba na kung overwhelming yung sa presiding officer, pero merong nag-a-assist rin sa floor, Okay. parang siya yung conductor sa floor, ika nga, para Okay. majority leader. So, Nag-aaralan din namin yun. So, At nasa yun rules ang yun, plano Senator? namin ibigay either sa kanya o kay Senator Kiko, Oo. kung sino man yung sa kanila ma-designate na presiding officer. Pero Arnold, Oo. alam mo yung presiding officer, is just one vote eh. Okay. He can be overruled by the 23 or kung ilan man yung nasa floor Oo. ng mga senator judges. Each one of us, pare-pareho yung rights namin eh. Pare-pareho kami senator judges. Presiding lang yun. Para siya yung Bigay ng direksyon, parang ganun. parang hindi mo magdikta, no? Oo, Parang oo. siya yung mag-maintain ng orderliness. Pero, Siya yung mag-rule na pwede lang namin i-object at i-overrule. Pero sa punto na yan, napakahalaga talaga sana na isang abogado ang magpe-preside, ano? Kaya sa parting ito, ako nais ko sana ang magpe-preside abogado rather than si Senate President Sherwin Gatchalian. Although kaya yan ni Senate President Sherwin Gatchalian, kaso lang kapag dumadaloy na po yung proseso ng mga argumento, lalong-lalo na ang mga naglalaban na ay puro mga abogado sa parte ng prosecution with the private prosecutors at saka legal team nitong si Sara Duterte. Dapat very particular ang presiding officer sa lahat ng mga rules at batas na maaaring magamit doon. At mukhang doon disadvantage itong si Senator or Senate President Sherwin Gatchalian. Although hindi ko sinasabi mga tol na hindi niya kaya. Ang sa akin lamang, sana isang abogado talaga ang mapagkasunduan nila na maging presiding officer sa impeachment trial na yan ni Sara Duterte. At dalawa lang ang pwedeng pagpilian sa majority. At sabi nyo nga, duda kayo kay Chis Escudero. Kaya perhaps, ang appropriate sana si Kiko Pangilinan. Pero hindi po natin nakikita ngayon yung sitwasyon na yon. Dahil ang option lamang na ilalatag sa harapan ng publiko ay si Chis Escudero. Diba? Walang option na maingay May option pero hindi maingay sa parte ni Kiko Pangilinan. Mas maingay talaga yung option kay Chis Escudero. At meron pang rumors, di ba? Kaya nga daw bumaligtad itong si Chis Escudero dahil una, hindi na pagbigyan yung kanyang Senate President request na makapanumbalik dahil hindi talaga pwede. Parang naging bargaining agreement. Di umano chismis lang ito. Ay siya na ang magpe-preside sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Dalawa ang maaari nating i-speculate dyan. No? Either katulad ng sinasabi niya, mahirap pagkatiwalaan, baka magtraidor bigla si Chis Escudero. Pero sa akin, hindi ko na nakikita yun mga tol. Si Chis Escudero, nasa point of no return na ito. No? Hindi na siya pwedeng bumalik pa sa mga Duterte sapagkat wala na itong magiging mabuting dulot sa kanya. Ang mas nakikita ko dito, itutuwid ni Chis Escudero yung mga pagkukulang niya at pagkakamali niya sa nakalipas na mga panahon. Kumbaga, ito akin lang hindi ko sinasabing ito yung mangyayari o ito yung totoo. Opinion ko lamang po ito. Kumbaga, nakikita ko kay Chis Escudero na iti-take niya yung opportunity bilang presiding officer na gawin kung ano yung nararapat. At doon makikita siya ng tao na hoping siya na kapag ginawa niya yon, bumalik yung tiwala sa kanya. O, yan yung mga nakikita ko dyan. Pero parang ang hirap nang mangyari. Kasi kahit gaano kaganda ang maging presiding, ang pagpe-preside
nitong si Kis Escudero sa impeachment ni Sara Duterte, hindi makakalimutan ng tao na meron siyang kinakaharap na kontrobersiya at yon yung posibleng kaso ng plunder sa korte. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Okay, so walang danger daw sinasabi kasi ng iba na baka hindi tanggapin yung ibang mga ebidensya or Meron. kung ano man. Wala naman Miss kung ganun. Grace, kasi Ah. sabi ko nga, isa lang siya sa Okay. 24 o 22 na judges na Okay. ngayon. No? Ito pong kahapon din, may mga niraise po no, si Senator Marcoleta tungkol Commission po on dun Appointments. sa Commission on Appointments. Tungkol po doon sa mga general. Ano ba yung nakikita nyo doon? Meron ba talagang basihan? Ito pa, nakakabwisit si Marcoleta sa totoo lang nung pinapanood ko yung hearing ng Commission on Appointments. Pero mo, lahat sila okay na no? Even si Senator Bongo, hindi na nag-object doon sa konsiderasyon na ibinibigay sa mga retiradong general na yon. Babawiin mo pa yung ranggo, hindi mo i-confirm. O sabi nga dito nitong si Senator Ping Lacson, ego na lamang Gusto niya talagang lagi siyang tama. Kumbaga, kung itong si Alan Peter Cayetano sinabihan sa vlog nitong si Yusek Claire na laging pabida at gusto tama, dito naman sasabihan natin si Marcoleta na ganun din, gusto laging bida at gusto laging tama. Wala. Definitely. Pinipilit lang. Alam mo, kilala naman natin siya Basta maipilit yung kanya, yun ang tama. Ayaw niya makinig ng explanation. Ayaw niya makinig ng reason. Ang nakakatawa pa, kasi nung nagmanifest ako, dahil gusto ko nga ilahad yung parang for clarity, hindi ba? Dahil sinasabi niya nga, nag-synergy kami. Pero, alam mo, itong special session na tinawag, hindi naman pwede itong bilangin na panibagong regular session. Yes. Ang palakaran kasi dyan, kapag nomination, Congress is in session. Pero naibigay yung kanilang ad interim, which was perfectly legal, bago sila birthday, yung 55th or kung ano man yung birthday nila, before the 1-year ban. Yes, sir. Mga April na yung nung lumabas yung ad interim appointments nila, nung bakasyon ng April, merong 14, merong 10, iba-ibang petsa. So hindi sila sakop. Pinipilit niya na ito na panibagong session. At sinasabi niya, assumption daw yung sa akin na continuation. Ano yung sa kanya, di ba assumption din yun? Okay, so, At least debatable, at the very least debatable. oo. Pero meron nagtanong na kami sa Senate Secretary, sa Secretary ng Commission on Appointments na continuation nga, pinakita rin ni Congressman Marcy Teodoro na merong jurisprudence. Ayaw niya pa rin tanggapin. Pero yun pala, hindi naman siya nag-object. Ngayon, habang nag-express siya ng objection niya, nagsuggest si Senator Subiri. Sabi niya, kausapin ko na lang. Sabi niya, kakawa naman itong mga opisyal na matagal na nakabinbin. Mawawala yung isang estrella sa balikat nila kung ito'y hindi dati mako-confirm. So, kinausap niya, alam mo ang kondisyon niya? Gusto niya, hindi raw siya mag-object, basta i-withdraw ko raw yung manifestation. Gusto siya, hilo? Gusto niya, ego yun O nadinig mo yan, Marcoleta? Ano ka, hilo? Sabi ni Senator Ping Lacson, no? Parang mga bata na tong mga senador natin. Pero walang magagawa Gano, mga young at hearts naman ang mga yan. Si Marcoleta kasi lagi pa si Muno parang kada sasabihin ni Senator Ping Lacson, kung kinokontra niya at gusto niya, mali si Senator Lacson at siya yung tama. No? O, narinig po natin, debatable yung posisyon nilang dalawa. Pero, dapat kung debatable yan, kung ikaw meron kang simpatiya man lamang kahit paano, lalong-lalo na sa mga nagsilbi sa ating bayan, halos ibigay ang kanilang buhay, no? Salamat at buhay sila kasi maraming mga sundalo talaga ang pumanaw dahil lamang sa pagtatanggol sa ating kalayaan. O, hindi mo pa ipagkakaloob sa kanila yon at ipagpipilitan mo na ito yung batas sa paniniwala mo. Hindi naman binabali yung batas doon. Ang pinupunto nga ni Senator Ping Lacson, yun ay pagpapatuloy lamang ng sesyon kung saan naudlot yung kumpirmasyon nila nang wala naman silang kasalanan. Sino ba dapat nang sisihin? Yung grupo nila Marcoleta kung tutuusin Kasi dapat nung June 1, June 2, June 3 pa lamang nakumpirma na tong mga
general na ito. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig dito. Para naman pakita niya na ina-admit ko mali yung aking manifestation. Pinag-withdraw niya ako, sabi niya,